Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Dito sa bidyong ito ay makikita natin kung gaano kasinungaling si VP Sara pati na ang kanyang mga legal counsel. Di ba nung nakaraang linggo ay pinalabas nila, gumawa sila ng mga balita na approved na daw or okay na ang interim release ni Digong at meron ng isang host na country na handang tumanggap pati na ang kondisyones ay gagawin ng bansang ito at doon tutuloy or sila ang mag-host or magpatuloy kay Digong na doon na maninirahan pansamantala para sa kanyang pansamantalang kalayaan na tinatawag na interim release. Kaya dito sa bidyong ito ay mapatunayan natin na napakasinungaling pala, wala naman palang ganun. Kaya ito si Cristina Conte, ang ICC Counsel to the Philippines. Teka lang ma'am, nako-confuse na kami. Oo. Hinarang ba? Or hinihiling na ibasura? Or wala lang, hindi na kayo makikialam doon sa hirit, apila, sa hirit nila. sa hirit na Interim release yun. ng dating Pangulo Oo. Duterte. So mula sa kwento niyong aberya sa tren, ito aberya doon sa request ni Rodrigo Duterte na mapalaya pansamantala. Ito yung tinatawag nilang interim release. Sabi kasi ng defense nung nina Duterte na okay na to, areglado na to. Sabi ng prosecution hindi siya mag-o-oppose. Meron na ding bansa na pupuntahan. Pero ngayon parang medyo gumuguho yan dahil kagabi, actually nung Monday pala ito, nag-file yung prosecution ng opposition o kumbaga pagkontra doon sa paglaya ni Duterte. Ayan, so gumuguho ang kanilang pangarap, ang kanilang kasinungalingan na malaya na daw si Digong dahil sa mayroon ng tatanggap na isang bansa as host country nito at pumayag na daw ang ICC. Napakasinungaling. Ito yung katotohanan nito, mga kababayan, mga katiyats. Kaya atin pakinggan muli Cristina Conte, attorney, legal counsel of ICC to the Philippines. Unahin ko na yung, sabik ba talaga nila? Umuo ba sila noon? Oo nga. Ang intindihan yata ay, nag-usap kami, oo, pero hindi kami nagsara. At sabi ng prosecutor, meron kaming pinag-usapan na bansa. Okay. At saka syempre, ang importante kasi yung kondisyones. Pag pinapunta ka ba doon, paano kanila itatrato? Paano ka pababalikin sa korte? Oh, yeah. Paano tayo sa September? So sabi ni prosecutor, nung nag-usap tayo, ganitong bansa. Nung nag-apply ka, ibang bansa. So nawala yon doon sa, kumbaga, naka-order na sana na, okay na yung bansa, okay na rin yung prosecutor. So may pag-asa Tapos, pala noon. Parang ang tansya ko noon na parang mapapaisip ka dahil hindi tatanggi o hindi ko kontra yung prosecutor. Yun nga Tapos may bansa na napupuntahan. Parang okay na, arranged na. Ganun yung tono noon. Ngayon, na kontra na sila, sabi ng prosecutor, hindi naman ganyan ang usapan namin. Tapos, sa kalakhan pa sa diskusyon ng prosecutor, parang madadamak mo pa na parang hindi naman ito papayag in the first place. Ang punto kasi, ang interim release ay kumaga karapatan kung sino mang detenido. Oo. Kung eto na, so sabi nila tatlong bahagi yan. Una, kung ikaw ay mag-a-appear sa court on time at kung kailan kailangan. Pangalawa, kung hindi makaka-endanger, hindi ka makaka-obstruct doon sa proceedings, doon sa trial. And then pangatlo, kung hindi ka magagawa ng krimen o hindi mo ipagpapatuloy yung ginagawa mo dati. Yan yung parang 3 key points. Sabi ng prosecutor, sa 3 puntong yan, may dahilan kami para sabihin hindi dapat payagan si Duterte. Ayan, bakit nga ba hindi? Dahil sabi mismo ni Digong, pinahayag niya yon, recorded yun sa video, at ni VP Sara mismo, na kapag nakalabas na daw si Digong sa ICC, ay hindi na ito babalik kahit anong mangyayari. Narinig yan ng ICC. Kaya sa puntong yun at sa pahayag na yun, ay hindi na pwede kasi yun yung mga key points na payagang maka-interim release Digong kapag hindi siya gagawa ng mga ganun na bagay. Kapag nakalabas na pala siya, hindi na siya babalik Kaya walang tumanggap sa kanya. Germany, Belgium, ano pa ba yung nilapitan niya ng mga host country? Walang tumanggap Parang ayaw
nangangamoy, nangangamoy. Tanggapin mo ba yung may mga amoy, di ba? Kaya itong mga kasinungalingan nila na pampagana, pampalubag loob sa mga DDS. Kaya nga ang mga DDS dito sa lugar ko ay sabi nila makalabas na daw si Digong. Sabi ko, kalabas yan kapag ano na, di ba? Kapag termino niya na, makakalabas yan. Totoo talaga ito, sabi ni Cristina Conte, hindi makakalabas. Dahil nga, meron silang pahayag na hindi na sila babalik. At yun ang ayaw ng ICC. Kaya nga pinayagan ng interim release pero sundin yung mga patakaran. Alright, balik tayo sa balita kurtisi sa atin ng DZMM Teleradyo. Pumasok na lahat. Maski nga ibang sinasabi ni Duterte, yung pagkapanalo niya, maski nga yung ginawa ni Hanilet Avancenia nung huhulihin siya Yung pamumukpok na daw. pag-upak dun sa pulis, binanggit ng ICC, ng prosecutor, sabi nila, sa ganitong sitwasyon, mukhang ito ay tipong aalis tapos hindi na babalik. Kaya sabi nila, punot dulo, hindi kami pabor sa interim release ni Duterte. Oo. So, kailan natin inaasahan, attorney, yung magiging desisyon dito? Kung papayagan ba, papabor ba sa kanya, Oo. or papanig doon sa prosecution na, parang may punto nga naman sila. Una, inaabangan namin sana yung parang order ng pre-trial chamber ng mga judges na, mag-comment kayo. Wala pang ganun. At inuna na ng prosecutor yung kumbaga comment nila, no? Bago pa, kasi last week pa silang tinatanong Nung 13 pa mismo, na parang, totoo ba to na pumayag ka? O ngayon, final nila kahit wala pang malinaw na order. Pero, ang tingin ko, within the next few weeks, this week or next week, pagpapasyahan na ito. Ang naging medyo aberya, pero hindi ko ding masabing aberya, dapat pinagplanuhan. Ang judges kasi ay nagkaroon ng annual retreat sa oo. Nuremberg. Oo. Yung Nuremberg, doon yung unang-unang parang International Criminal Tribunal, trial ng mga pumatay or ng mga war criminals noong panahon ng World War II. At malaking punto kasi sabi nga ni Duterte, di ba, pinsan siya ni Hitler. Kaya nga. Malaking punto yon na pagbabalik tanaw ng ICC dun sa pinanggalingan niya. Kaya hindi ko masabing bakasyon Parang retreat. Na parang ano ba talagang ginagawa natin sa buhay natin. Ayan. So itong mga sinasabi ni Digong, ito yung sinasabi na everything you said can be used against you. Yun ang sa Miranda rights, di ba? Na kung meron kang sasabihin ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Kaya sabi ni Digong noon, pinsan niya si Hitler ano ba si Hitler? Di ba murderer yun? Mass murderer sa Germany noong World War II. Kaya ayan, nakikita din yan ng ICC. Kaya lahat ng sinabi ni Digong bumabalik sa kanya dahil sa nakakarma na nga. Hitler siya Pinsan siya ni Hitler dahil ganun din ang ginawa ni Hitler, mass murder. At iba naman yung kay Hitler kasi gera yun, pero nagtutorture din si Hitler. Itong kay Digong naman ay tukhang na ang masama ay sistematiko. Ginamit nila ang mga PNP, ginamit ang kapulisan para magtukhang ng civilian, which is against the law. Di ba sino ba ang busing ng kapulisan? Di ba ang mamamayan? Sino ba ang soberenya ng Pilipinas kundi ang mamamayan? Sino bang nasa itaas ng gobyerno, di ba mamamayan? Nakalimutan ng ating mga politiko na sila'y nagserbisyo lamang sa bayan. Pati na ang mga pulis, nakalimutan nila na huwag tukhangin ang mamamayan dahil sila nga yung mga busing. Kaya ito, war make that a crime against humanity. At doon naman sa ngayon sa puntahan naman natin ang Russia, ay gumawa ang Europe ngayon ng isang tribunal. Kasi hindi makapasok ang ICC sa Russia dahil nga bubumbahin ni Hitler Kaya mismo ang mga matatapang na membro ng EU, ng European Union, ay gumawa ngayon ng tribunal para kakasuhan kakasuhan si Putin, huhulihin, ikulong at i-execute. Kaya galit ngayon si Putin. Kasi kung walang mga ganitong ICC, walang ganitong mga tribunal, ay mamimihasa itong mga sa giyera, di ba? Hindi sila nag-iisip na maraming mamatay na sibilyan, bomba ng bomba lang.
Kaya kailangan talaga mayroong tribunal, war tribunal. Yung criminal court for war crimes. Yung sa gera, importante yan kasi uso ngayon ng gera. Dapat talaga mayroong makulong sa mga gera kasi ang dami-daming namamatay. Lalo na diyan sa di ba? Sa Ukraine-Russia war. At ganun din dito sa sa Israel versus Hamas, Iran. Dapat mayroong mga mananagot din diyan dahil nga ang namamatay ay mga tao, mga civilian. Okay lang kung mga daga, di ba? Mga kababayan, kaya kailangan talaga ng may mananagot kapag mayroong napakaraming namamatay. Katulad na lamang ng Isabong, di ba? Yung murder sa Isabong, 100 plus, mahigit. Grabe naman yun. Kaya kailangan talaga maparusahan at mahuli ang mga gumagawa ng mga ganyan. Balik tayo dito sa ating video courtesy ng DZMM Teleradyo. At ngayong reinvigorated sila, mukhang back to business na sila this week. Akala ko nga nung Monday, mag-i-issue na sila. Pero ngayon, bumisita pa yung Vice President ng isang bansa. Palagay ko may konti lang na admin work bago sila bumalik in business. Pero this week, next week, posibleng magkaroon ng pagpapasya. Ito pala mga kababayan kaya pala palabas ng palabas, labas ng labas, abroad ng abroad si BP Sara, punta ng abroad, ay dahil pala naghahanap ito ng host country. Yung pagpunta pala niya sa Australia, ay kinausap niya din doon ang mga kung sino man ang pwedeng kausapin niya na makipag-deal na kung pwede ba doon si Digong sa Australia. Pero tinanggihan niya ng Australia at ngayon nasa Germany na naman siya. Nung nakaraan pala na mga buwan ay sikretong nagipag-usap sa Germany ng mga opisyalis doon sa gobyerno kung pwede ba doon maninirahan si Digong para sa interim release. Pero tinanggihan din ng Germany. Kaya kahit anong bansa ang lalapitan nila ay tatanggihan talaga sila, maliban na lamang siguro kung China at saka North Korea, di ba? Yun lang yung pwedeng tatanggap sa kanila Kasi alam naman ng buong mundo kung ano ang ginawa nila. Tapos doon ka pa mag-harbor, di ba? Doon ka pa magtatago or magpatuloy ng isang, ay nako, hindi na natin sasabihin kung anong klaseng tao yan. Kaya wala talagang tatanggap. Kaya pala labas ng labas si BP Sara At para sa video na yan, para maniniwala kayo, atin tingnan panoorin natin tong video clip na ito. At narito ang balita, courtesy sa atin ng ANC Digital News. Australia has officially declined to host former Philippine President Rodrigo Duterte should he be granted interim release by the International Criminal Court. The Australian government told ABS-CBN News it was never considering Duterte's request. ICC Assistant to Counsel Cristina Conti believes it is possible that the former president's family is still looking for a host country. Vice President Sara Duterte had said one of two countries named in the petition for interim release has agreed to accept the 80-year-old ICC detainee. Ito yung pinalandakan ni BP Sara na approve na daw sa dalawang bansa. Dalawang bansa daw ang nag-aagawan para tanggapin si Digong para doon maninirahan pansamantala sa kanyang interim release, which is napaka sinungaling dahil nga dito kaya pala pumunta ng Australia, kinakausap pala doon ng ang gobyerno na kung pwede doon tutuloy si Digong. Sino bang magpatuloy ng di ba? Sino bang kukop sa isang taong merong kaso? Grabe. Kaya wala na talagang pag-asa. Kapag ganyan, pagbayaran, mayroong utang, dapat bayaran. Harapin ang katotohanan. Yun naman ang sabi ni Digong noon na I will be rot in jail. Yun ang sabi niya. Noong hearing sa Congress, di ba? Narinig niyo yun, mga kababayan. Klarong-klaro sinabi ni Digong. Tapos ngayon, gusto niya ng interim release. Hindi na. Pagbayaran kung anong mga kasalanan. Kasi kung makakawala ito, marami pa rin ang gagaya. Na tulad niya, maraming gagaya dito sa Pilipinas na maghari-harian, di ba? Kasi alam nila na makakalusot. Pero kapag ganito na hindi makakalusot, maparusahan, ay magdalawang isip na ang mga ganyang mga utak. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Yan ang sinabi ni Luke Spirito na kapag walang example
na naparusahan na mandarambong ay tutularan yan ng mga bagong kabataan, ng bagong henerasyon. Kaya dadami ang katulad ni Digong in the future kapag hindi talaga ito naparusahan. Kaya dapat lang parusahan ang nagkakasala. Crime against humanity, nakalimutan nila eh. Ang dami-daming namatay, 30,000 noong tukhangan. At walang nagbabayad niyan. Grabe naman. Kawawa yung mga tao. Ganon din sa nangyari sa sa Sabongero, na meron pala 100 plus na nawawala at confirm doon ng witness na 34 yung kinidnap, na which is alam nila kung sino ang kumidnap na mga pangalan. Kaya nga kapag nakasuhan na yan, napatawag yan sa Senado or sa kung saan man, ay nakakahiya kasi ang mga taong yan ay kilalang kilala sa lipunan. Okay, kaya kailangan talaga maparusahan ng mga ganitong klaseng tao para hindi na mapamarisan. So kailangan natin ng batas na mayroong ngipin, mayroong sungay, yung talagang may pangil na mga ngangkat, hindi yung bunganga lang. 'Di ba, mga kababayan? So patuloy tayo dito. Kaya ito tamimi na ngayon ng mga DDS eh. Kasi alam na nila na sinungaling si BP Sara, publish ng publish eh. Lalo na yung mga vlogger nila, publish ng publish. Na lalabas na daw si Digong. Ay nako, napakasinungaling. Balik tayo sa video courtesy ng ANC Digital News. No country has publicly volunteered to host Duterte so far. Conte also expects the ICC to resolve the Duterte camp's petition for interim release in the next few days or weeks. Ayan. No country. Palagay ko dun sa tono ni Sara Duterte, naghahanap pa at di umano daw kinukonsider kung ano't ano man yung tinatawag na Assembly of State Parties o lahat ng member state ng ICC ay pwedeng mag-weigh in at sabihin, sino sa atin ang mag-host dito? Ayan, so sino nga ba ang mag-host? Sino bang tatanggap diyan, di ba? Pwede yung mga kakulay niya. Ang kakulay niya ay North Korea at China lang. Kaya doon dapat siya, bakit hindi lumapit doon si BP Sara? Di ba? Yun yung mga ano niya mga kakampi niya at mga kaano niya, kabarkads. Kaya ito mga kababayan, makikita natin gaano kasinungaling si BP Sara. Ito pala ngayon ay nag-iikot pa yan sa buong Europa at naghanap ng isang host country. Ang host country ay yung tatanggap kay Digong. Ay nako. Tatanggap ha. Kaya nga ikulong para parusahan. Ngayon ay gustong ano pa rin, malaya. Malaya ka kapag ganyan kahit saan-saan ka magliwaliw kapag tanggapin ka halimbawa ng Germany, ay siyempre makapagpasyal ka sa mga parke, makapanchiks ka doon, sa mga nightclub. Kaya parang hindi ka nakulong yan. Parang hindi ka naparusahan niya. Freedom, meron kang freedom. Kaya nga, people with, yung deprived of liberty, PDL. Wala kang liberty kapag kulong ka kung may liberty ka, hindi ka kulong kung ganyan. Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Pag-i-comment sa ating comment section kung anong masasabi nyo tungkol dito sa mga sinasabing makalaya na daw si Digong. Alright, at sa mga bagong napasyal sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong, at sa aking mga avid followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.